Pepsters, isa na namang makabuluhang pep talk ang hatid namin sa inyo ngayong araw at kasama natin ang bagong singing sensation. Wow. Hindi ko kinaya yun. Enchong hi, Chong. Good morning. Hello. Hi, everyone. Hi, Arnel. Hi. Kumusta naman ang bagong singer ngayon? Well, una-una, hindi ko naman talaga exactly kinoconsider yung sarili ko as singer. It's more of a performer. I think that's the reason also why bakit nagkaroon ako ng concert also. Kasi sabi ko nga, disclaimer ko lagi, hindi naman ako nagtatry na parang maging, for example, sila Kuya Martin or sila Kuya Gary, 'di ba? Parang sila talaga yung exactly kung ano ang singer. Pero kami, we want to perform, we want to entertain as much people as we can. So, yun. Pero dahil sinabi mo bagong singer, thank you. Yun. Parang matagal mo ng pangarap atang kumanta talaga. Oo naman, dati sobra. Dati sinabi mo, matagal sa banyo ka lang pumakanta. Oo. Pansarili ko lang yung ginagawa ko. Pero like ngayon, dahil nga nabigyan ako ng chance ng Star Music na magkaroon ng album. So, pinaghirapan ko talaga. And sabi ko nga sa kanila, kapag nagkaroon ako ng album, sisiguraduhin ko, I'm gonna work hard for it. So hanggang nga, hindi ako titigil hanggat mag-platinum siya. Oo, naka-gold ka na. Congrats, Yun. Naka-gold ka na, di ba? Yes. Parang yung oras mo dito mo na lang, nag-focus ka na lang dyan. Alam mo, sa totoo lang, nung like last year, parang ang ginawa ko lang isang movie lang. Tapos nag-focus na talaga ako sa album. Pero sabi ko nga, nung time na yun, sabi ko, gusto ko bumalik sa TV, pero nung nare-realize ko ngayon, kung bumalik ako sa TV during that time, hindi ko siya makakapag-focus. During that time, produce ko rin yung album. Sabi ko, ako rin yung producer. So, itong concert ngayon, second time ko na siya magpo-produce. So, ngayon, sobrang swerte ko, nare-realize ko na buti na lang hindi ako nagsusop. Kasi kung nagsusop ako ng time na yun, wala akong time for the album. And now, ngayon, nung plinano ko yung concert, during that time na nagmi-meeting kami for the concert, hindi ko rin inaasahan na nababalik ako sa TV. So ngayon, nagsusunod-sunod naman siya. Nagpapatong-patong naman siya. Kaya ngayon, nung sinabi mo, parang pagod na pagod ka. Oo, pagod na pagod talaga ako dahil sa lahat ng ginagawa ko ngayon. Pero I'm happy. But again, di ba, nothing in this life, nothing really worth it comes easy. Parang yaman mo na at 26, no? Gusto ko eh. Hindi Hindi, pero... Ang laki ng apartment mo sa Cubao, di ba? Hindi. Ano naman yun? Kumbaga, simula nung nagsimula ako, magti-10 years na ako next year. Siguro naman dapat nakaipon na ako, di ba? Kaya, yun, marunong lang din talaga ako siguro mag-alaga. Kuripot ka, di ba? Oo, sobra. Diba? Tapos, yung concert mo, anong konsepto nung Detour 2015? Yung Detour 2015, kasi lumaki ako sa probinsya. And sa probinsya, wala naman mga wala naman mga underground music. So, exposed talaga ako sa lahat ng mainstream. Tapos, sino dito yung mga 90s baby? Alright, so gets nyo ako. Pag sinabi ko mainstream pop, doon kami. Doon, like from boy bands, ako talaga fan ako ng mga boy bands. Until now, like One Direction, I'm a fan. So parang, yun yung ipapakita ko, kung ano yung mga influences ko when I was growing up. Kung ano yung mga kanta na gusto kong kantahin now. Tapos, syempre si Michael Jackson. So may mga ganun. But mostly, it's really a performance. Pero may gagawin akong isang kanta na sabi ko, kapag ito, natupad tong concert na to, pipilitin ko talaga magawa tong kantang to kasi ito talaga yung pinakagusto kong kanta sa buhay ko. Ano? Man in the Mirror. So pipilitin ko talaga siya. Oy, grabe. We're so Hindi naman. meant to be. Sample nga. Man in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. Wow. Doon muna. Sino mga guest mo? Okay, guest. May sayaw ba itong basa-basa ulit? Like, yung concert niya? Hindi, syempre ito try namin ibahin. Pero like for the guest,
hindi ko masasabi kung sino yung mga nasa live, kung sino yung mga online, kung sino yung mga nasa guest. Ay, kung nasa screen. Pero marami sila. Papunta na nga siya ng Star Magic Ball sa sobrang dami. Yung pa binibenta mo o ikaw, sino ba talaga? Pero hindi sila lahat nandun So, gano'n. So, hindi ko pwede sabihin kung tsaka dahil 2 nights siya. Ikaw rin magdidirect? Kung pwede nga lang sana eh. Pero hindi, ako yung talent coordinator. ako yung nag-coordinate. Tipid production ba to or paano ba? 1-man production. Hindi, joke lang. Pero marami akong gustong like sa mga kaibigan, pero hindi sila bababad. So, ipapasok ko, like for example, si Yeng would be there, John Lloyd will be there, Bea will be there, Erich will be there, Gerald, Draver, Enrique, Melay, Alora. Pero hindi ko pwede sabihin kung nasaan sila exactly. Tapos hindi talaga sila babad. So ganun siya karami because dahil 2 nights nga, so mahati siya into 2 lahat. At the same time, not everyone is there. So ibig sabihin, yung first night, iba yung... Yes, magkaiba. At saka may konsepto talaga siya. Kasi nga, sabi ko, ang dami kong naiisip. It's parang 2 weeks na ako hindi nakakatulog ng matino. Dahil habang kahit pagod na pagod ako galing akong taping, tutulog ako, may papasok sa utak ko. Kailangan ko siya isulat, kailangan ko siya i-type sa phone, tapos gagawin ko siya kinabukasan. Kasi ganun yung gusto kong mangyari. Gusto ko siya sobrang personal. Gusto ko, wala masyadong maraming salita. It's really more of performance. Yun. Aside from this, meron ka pang Kung Fu Chinito. Kwento mo nga yung role mo doon. Yun. Once Upon a Time presents My Kung Fu Chinito. Kasi di ba sanay na sanay tayo. Like kapag sinabing Filipino superheroes, the first thing that comes into our mind, Elastic Man, Captain Barbell, Darna. Di ba parang paulit-ulit. So ngayon gumawa ng panibagong superhero yung Dreamscape, which is si Kung Fu Chinito. Nakakatawa si Kung Fu Chinito kasi 10 years lang, may expiration date ang pagiging superhero mo. Every 10 years lang. So from a Kung Fu Chinito, kailangan mo ipasa yung medalyon kung sino yung magiging susunod na Kung Fu Chinito. Tapos nakakatawa kasi nasa loob lang siya ng Chinatown. So doon lang siya nagsisave ng lives. Pero, syempre, kailangan niya, kasi yung mastermind nasa loob ng Chinatown. So kailangan niya muna i-defeat yun para ma-save niya yung buong Pilipinas. So yun. Si My Kung Fu Chinito, original. Hindi siya galing sa libro, hindi siya galing sa ibang bansa. Original siya dito. So, kailangan nyo abangan yun kasi sariling atin. Paano yung training mo dun sa ano? Nakakatawa, kapag pagkabalik ko galing dun sa tour namin ni Vice sa States, dumiretso ko kagad dun sa training nung Kung Fu Chinito. So, syempre, parang kain ka ng kain dun, tapos ang bigat-bigat mo pa, tapos diretso ka kagad sa training. Parang naninibago ka, pero yun nga, buti na lang naka-survive kasi meron naman akong training before, like from swimming to running. Meron akong background. So, kahit pa paano, naging madali. Kailan to? June 21. So, iko-correct ko siya June 21 kasi sinabi ko sa Showtime, June 20. It's actually June 21 magsa-start na siya. Ilang weeks o ilang month? Parang 4 Parang 2 months. 2 months yung tatakbuhin. Tapos na namin siya i-tape. Tapos na. Pagkatapos ito, ano pa mga projects mo sa TV o may movie ka na ulit? Or... May gagawin kaming teleserye ni Julia Montes ulit. Ulit? Pagbalik ko galing biyahe, tsaka namin siya marireveal. Ito ba yung with Edgar? I think so. Ay, hindi ko pa alam yung kasi, but I think, yeah. Oo, parang yun nga ata. Yeah. So, yun yung susunod kong gagawin pagbalik. Ay, kumusta kayo ni Sam? 1 year na kayo. Okay naman, kahapon nakakatawa kasi tinulungan niya ako mag-impake. Tapos, magdadala kasi ako ng album sa Spain. So, kailangan matanggalin yung tag price. So, siya lahat nagtanggal ng tag price. Ginawa mo siyang katulong? Ano ba Hindi, kasi nagtanong naman ako, do you want to help me to pack my stuff? Hindi mo sinabihan, punta sana ako. Dito nga, hindi ka nga kumikibo. Doon pa sa bahay. Tapos, so yun, tinulungan niya mga ilang ako. albums yun?
400. Dami naman. Hindi may nakatulong naman siya, pero tinatanggal niya yung mga sticker, tinatanggal niya. Tapos, hindi ko na siya pinatulong sa pagtiklop. Kasi nakakahiya naman kung pati yung pagtitiklop, papatulong pa ako. So, yun. Parang kinikilig ka kay Sam. Parang sa'yo lang din. Ganun lang din. Huwag na ako. ako, Chong. Wow! Kailan kayo nag-anniversary? Di ba parang March. nag-lunch kayo? Oo. March. So, kumusta naman ang relasyon niyo? Parang tahimik. Maganda siya actually na tahimik kasi it's not like the recent one that I had. Parang lahat na lang nakikialam. Parang lahat may sariling version kung ano yung nangyayari sa amin. So, now that she's really not from showbiz, parang tahimik. Di ba? And mas na-enjoy namin yung isa't isa. Wow. Paano kayo ini-enjoy niyo yung isa't isa? Nag-explore kami ng mga lugar na hindi namin napupuntahan, nakakainan. Gusto namin nag-try kami ng different things. Like for example, yung recent one is nagpunta kami sa Antipolo, yung Pinto Museum. Hindi ko akalain na ganun sa kaganda. Tapos, pati pagkain, they have good food. Malayo lang, pero it's worth it to go. Like, di ba, last month, nag-celebrate tayo ng National like Heritage Month. So, at the same time, napuntahan ko yung museum na hindi ko pa napanood. I've been to National Museum, but not this one. So, At least natigil na yung bakla-bakla issue, no? oo. Hindi naman, not naman that's the reason why. Pero, I think, parang just because walang girlfriend or walang ano. I mean, it's been happening ever since to any artist. Diba? Just because wala kang girlfriend or tahimik yung love life mo, automatic bakla ka or may gay benefactor ka. So now, parang yun, kasabay nun, parang tumahimik din Di ba sila. nawala na siya? So, ngayon naman, parang tinatanong naman nila kung sino si Sam. Parang inuungkat nila every now and then. Pero, yun nga, it's really good that it's non-showbiz. So, tahimik lang. Sa tingin mo, ano ba? Ando na ba kayo sa parang nag-uusap na kayo tungkol sa marriage or something? Wala. Konti. Kasi syempre we're on the age of planning. Like, yung mga nakakatawa nga kasi yung mga teammates ko, classmates ko, way back college tapos nung sa swimming, lahat sila isa-isa na kinakasal tapos yung iba may mga anak na. So parang we're also at the age of that. Parang you have to plan if you want to be a young father or a young mother, di ba? You want to hang out with your kids na medyo bata ka pa, na nakakatakbo ka pa. So if you want that, you have to stop. So you have to start early, di ba? Ikaw ba may iniisip ka bang marrying age mo? Not later than 33. Patagal pa yun. 26 ka pa lang eh. Yeah. Gusto mo ba mas malapit? Ba't kayo natatawad dyan? Chong, paano pumasok yung project mo na magturo ka ng mga paglangoy swimming sa iba't ibang lugar? Ano yun? Matagal na yun. It was It's last for free, year pa. right? For free. It was last year nung plinano namin. Sabi ko, I want to teach kids how to swim. And then come the Tacloban, the Yolanda typhoon. Na it's really heartbreaking kasi karamihan ng mga namatay dun sa Tacloban is really mga bata. And most of the kids na namatay is because of drowning. Na ang sakit-sakit kasi ang dali mag-survive sa water because lahat naman tayo kahit hindi tayo marunong lumangoy, mag-dog paddle lang tayo. 'Di ba? Like mag-dog paddle ka lang, you'll survive. But because of panicking, because of the typhoon nga, yun yung karamihan na maraming namatay. And it's not only kids, pati mga matatanda pa to any age, di ba? It's always the panic that cost lives. And yun yung sabi ko na, okay, I'm gonna do this charity because I want to save lives. And I'm gonna start with the kids. Yung takot mo lang sa tubig, if you can survive that, you can survive any types of typhoon or any types of catastrophe if marunong ka, wala kang takot sa tubig. So, nung nag-start yun,
pinaplano namin, nagpaplano. And then came yung mga, yun nga, album, tapos nag-movie, tapos parang nawala siya sa radar nung ginagawa ko. And then, Naurong. ano kami nun eh, 5 kami nagpaplano nun. Tapos yung isa doon is my coach nung lumalangoy ako, nung nasa Philippine team ako. And he passed away when I was in London, when I was touring sa Europe. He passed away. Sabi ko, I'm gonna do this now. Because this is what he wants. Sabi ko, nung time na lumalangoy ako, siya yung isa sa mga tao na nagtitiwala sa akin. Nung mga time na ako mismo nagda-doubt sa sarili ko if I can compete, if I can represent the country abroad. So sabi ko, I'm going to do this summer because it's a perfect time. Maraming bata na on summer vacation. And pipiliin ko yung mga bata na tuturuan ko makalangoy. Yung mga bata na indigents, mga bata na can't afford to pay for their swimming lessons. And I'm going to start there. So, sabi ko, yung first one, I'm gonna start 50 muna because we're starting. Hindi ko naman alam kung ilan yung kaya kong i-handle ng mga students. So, with the help of Berth Luzada Swimming School, nag-tie up ako sa kanila going around cities. So we started with Dagupan. Kasi Dagupan, it's a coastal city. Surrounded by water din sila. Anytime, if something happens to them, di ba, at least there's 50 kids na I know, na naturuan ko, that can survive any body of water. We're going to our next city, which is Cainta. Hindi ko pa siya actually na-announce. Dito lang muna sa PEP. So, we're going sa Cainta for the second city. Pero after na muna ng concert. Because I want to focus on the concert first. So, yun. It's really more of giving back, paying it forward. Kasi sobrang laking binigay sa akin ng swimming. From my scholarship when I was studying to getting to know Jesse Robredo because he's the first one who really trusted me. Siya yung nagbigay sa akin ng scholarship when I was in high school. Third one, giving thanks to my coach, si Coach Kaloy. Kasi siya talaga yung nagbigay sa akin ng tiwala when I was competing abroad. So, yun. Wala kang para sa amin, mga adults naman. Ba yan? Gusto mo ba? Gusto mo one-on-one? Kasi Sige. feeling ko gusto mo one-on-one. Eh. Ayaw mo may mga kasamang iba. Tayong dalawa lang. Kailan? What? Tapos, So yun, unahin muna natin yung mga bata. Kasi goal ko is 1,000 kids for 2015. So I still have 950 kids to teach. Kapag natapos ko yung 950, ikaw yung pang 1,001. tagal pa Would nun, that be okay for Chong. you? Tagal naman nun. Okay. So, tapos, kamusta na si AJ? Parang dito na siya nag-showbiz ulit, di ba? Yeah, si Kuya, actually hindi pa siya umalis, but he's planning to migrate this year. Norway, Oslo. Kasi syempre nandun yung family niya and they have better healthcare, they have better education and it's free, everything's free. So he's really planning to migrate. But now, habang nandito pa siya, nasa Bridges of Love siya, tapos he's into vlogging. Sobra, and I didn't realize na sa online ang daming pera. I mean, you should know better because you're online, 'di ba? Ang daming mga pumapasok na produkto na wants a window of a little bit of endorsement here, a little bit of advertising here, a little bit of mention here, and then they'll pay you. And then now, tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya kasi he's earning at the same time, he's enjoying, he's getting a lot of free clothes. So, na-enjoy niya talaga yung vlogging. Hindi alam ng karamihan, parang may kambal ka. Joke lang. May kambal. Pero wait, babanggitin ko yung kapatid mong isa. Si Ice. Oo. Yung mas bata. Pero wait, babanggitin ko muna yung vlog ni Kuya. It's The Philo Dapper. Yun, hanapin nyo na lang. Basta vlog siya eh. Hindi ko alam kung .com or .blogspot. Hindi ko alam eh. Basta The Philo Dapper. Basta AJ. Or follow nyo na lang muna siya sa Instagram, The Philo Dapper. Tapos, andun siguro yung link niya.
ata. Hindi ko alam. Bakit Philo Dapper? Filipino Dapper. Ganon. Okay. Ganon. Tapos, after ba ng first album mo, gagawa ka na ng second? Or ito muna gusto mo kasi gawing platinum? Gusto ko muna siya mag-platinum. Gusto ko muna tapusin yung concert. Kapag nagawa ko siya, maybe I'll start. Meron na kasi naka-line up ng mga songs na nakagawa. I already composed 2 songs. Meron na isang song doon na na-record. So, gusto ko siya gawin, but I want to focus on this first. Niisip mo ba parang ano mo siya? Iba kasi ang pag-artista kasi, di ba, hindi minsan lahat may projects ka. Parang fallback mo siya. Not really naman fallback, but it's more of a passion. It's really what I want. Diba? Nasabi ko na siya before na it's really my dream and I'm gonna make my dream come true. I'm gonna find a way to make my dream come true. Maybe that's also the reason why I produced my concert kasi sabi ko, okay, if there's no producers na willing mag-shell out ng money for me, I'm gonna do this for myself. And true enough, nung nilabas namin yung July 3 na date, parang 80% naubos na siya. So, I'm gonna open the second night. Which is, sabi ko nga, see, that's the thing. If you want to invest on something, invest on yourself first. Kasi, you'll never know kung ano yung kaya mong gawin and you'll never know kung ano yung pwede mo pang gawin. Ngayon naman, Pepsters, makikita natin ang fan side ni Enchong sa ating ipapagawang Pep Talk Challenge. Pepsters, ang gagawin ni Enchong ay magpapatugtog kami ng mga sikat na sayaw noon at bibigyan na tayo ng kaunting sample lang. Okay? Simulan natin sa Saan? Macarena. Okay, sige. Music. Ay, wala iba. Tama yun. Parang gano'n, di ba? Pero dapat yung height gano'n. Ano nga ba? Okay. Diba? Ganun yun. Galing ni Enchong, no? Grabe! Ako kunyari si Mahachong. Parang layo. Alika dito, Maha Blanca. Parang ganun. Galing ka talaga, no? Charot. Next naman yung kanyang kanta na yung Selosa, yung kanyang pinopromote lagi. Sa chorus, banda friend. Di ba may giling ka? Ayoko na. Yan! Okay. Yes! Palagpakan naman natin si Enchong. Promote mo muna yung mga accounts mo sa social media. Okay, sa social media, I have Twitter, EnchongD777. And I also have Instagram, Mr_EnchongD. And yun, that's it. And your concert and album. Yes, sa lahat ng nanonood ngayon, July 3 and July 10, both Fridays, 8 p.m., magkita-kita tayo sa Music Museum. For tickets, you can call Ticket World at 891-9999 or visit the page ticketworld.com.ph for Detour 2015, the Chinito Live in Concert. That's me, and sana po you can watch for guest. Hindi ko pwede sabihin kung anong gagawin nila, pero some of them are there live, some of them are not, pero kasama sila Gerald, Draver, Enrique, John Lloyd, Bea, Ako. si Arnie.
Si Arnel na napakagaling na host. And, si Ewan ko Julia, sa'yo. Berto, Erich Gonzalez, and basta maraming pang iba. So, yun. Bilang pagtatapos, And then, you can still grab my album sa lahat ng favorite record bars ninyo. Entitled Enchong D for only $1.99, or you can download it via online sa Star Music, sa iTunes, and sa Amazon. bilang pagtatapos, kantahan mo kami ng chorus ng Chinito Problems. Kapag ika'y kasama, di ko mapigilang tumawa. Ako'y tuwang-tuwa kahit na magmukha pa akong ewan. Ay okay lang. Thank you. Thank you, Arnel. Thank you. There you have it, Pepsters! Ang ating guest ngayong araw sa Pep Talk, si Enchong D. Ayan. Thank you, Chong! Thank you, Arnel. Thank you. Thank you, Pepsters. Alam mo, hindi siya ganyan. Kapag press con, ano siya, nakikipagsiksikan talaga siya. Okay, sige. Kunyari ako yung host. tapos Mag-invite ikaw na muna siya. Tapos ikaw yung interviewin ko. Okay, Enchong, alam naman natin, nakilala ka bilang actor, bilang isang concert singer. Siyempre now, ngayon marami sa ating online, marami sa ating nanonood. Baka naman pwede mo kami bigyan ng isang sample. Ayun na, sinabi na niya. Ganon. Okay.